At sa umaga pong ito, ang ating pong itatalakay ay ito pong sakit na kung tawagin po ay ang sakit na nerbiyos. At ayon po sa mga eksperto, ang nerbiyos ay isang kondisyon na kung saan may hahambing sa panic attack. At ano po ba itong panic attack? Ayon po sa kanila, ang panic disorder ay hindi maipaliwanag na pagkabahala ay isang uri ng karamdaman na nailalarawan ito sa pag-ulit ng pag-atake ng isang pangamba o panic attack sa hiwalay na pagkakataon na may kasamang matinding pagkatakot at ang mga katugon ng karamdamang pisikal tulad ng mabilis na pagpintig ng puso, kahirapan sa paghinga, pagpapawis, panginginig, pagkirot ng dibdib, pagkahilo at iba pa. At ayon pa rin po sa mga eksperto na ang mga tao na mayroong hindi normal na pagkabahala o panic disorder ay malimit na inaakala na ang mga nabanggit na sintomas ay indikasyon ng iba pang malalang karamdaman tulad ng sakit sa puso o pagkawala ng kontrol. Sa makatuwid, ayon po sa kanila, maiiwasan ang mga karamdamang ito sa pamamagitan ng pag-iwas sa mga naturang pangyayari o lugar na nagbibigay sa kanila ng pagkabahala. At ayon pa rin po sa mga eksperto na maraming bagay ang maaaring may kinalaman sa pagdudulot ng panic attack disorder. Ang hindi magandang pangyayari sa buhay, biglang pagbabago ng buhay tulad ng pangmatagalang kawalan ng hanapbuhay at pagkawala ng mahal sa buhay ay nagpapalitaw ng panic disorder. At ayon pa rin po sa mga eksperto na karaniwan kapag ang tao ay nasa matinding problema, ang natural na takbo ng utak ng tao mula sa isang banta ay gumagana. At ito po ang tinatawag na takbo o laban na tugon. At dagdag pa rin po ng mga eksperto na kung ang mga ganitong aksyon ay bigla na lamang naramdaman ng walang sanhi at maisip mo na ngayong buhay ay nasa panganib o tila mababaliw. At ayon pa rin po sa mga eksperto na pagkaraan kung ang mga ganitong nararamdaman ay dala lamang ng panlabas gaya ng pag-inom ng kape o pag-ehersisyo. Natutuklasan natin na may ibang mga tao na may mas matinding dahilan na nagdudulot ng pagkabalisa sa kanila kaysa sa pagkakaroon ng panic attack. At ayon pa rin po sa mga eksperto na walang isang dahilan ang panic disorder at ang mga sumusunod po ay ilan lamang sa nakadaragdag na dahilan. At unang-una na po sa kanilang mga listahan ay ito po mga dahilang biological na namamana, hindi balancing chemical ng neurotransmitters at sobrang sensitibo ang sympathetic nervous system. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang ikalawa po ng mga dahilan kung bakit nga po nagkakaroon ng panic disorder ay ito pong mga dahilang psychological. At ayon po sa kanila, ang mga taong malapit sa pagkabalisa, pesimista at pakiramdam na kulang sa seguridad. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang ikatlo po naman sa mga dahilan kung bakit nga po nagkakaroon ng panic disorder ay ito pong tinatawag na mga dahilan sa kapaligiran. Ito po ay ang mga negatibong karanasan noong siya'y bata pa, mahirap na tagpo, halimbawa po ay nakaranas ng kapahamakan o aksidente at iba pang mga suliranin pang araw-araw tulad ng pagpapalit ng trabaho at problemang nagmumula sa pakikipagkaibigan. At ayon pa rin po sa mga eksperto, narito po naman ang mabisang gamot para nga po gamutin ito pong tinatawag na sakit nga po na nerbiyos. Ipinapayo lang po ng mga eksperto na kinakailangan po ditong i-apply ang sariling pagtitimpi o self-control. Sapagkat kapag nga po dumarating ang ganito pong sakit na nerbiyos, ay ang unang-una nga pong dapat gawin ng pasyente ay mapigilan po ang kanyang sarili. Ganon din po naman, ipinapayo rin po ng mga eksperto na ang pasyente ay palagi pong maliligo araw-araw. Kung magagawa po niyang maligo ng 3 beses maghapon, ay ito po'y mas maganda sapagkat na ilalabas po ng katawan sa pamamagitan nga po ng malimit na pagligo ang init ng kanyang katawan. At ang ikatlo po namang ipinapayo ng mga eksperto na gagawin nga po ng pasyente na meron nga pong sakit na nerbiyos ay pinapayuhan lang po nila na kinakailangang laging nasa katamtaman ang kinakain o ito pong tinatawag na proportion. Sapagkat kung nasa proportion nga po ang pagkain po ng pasyente,
Madali po siyang matutunawan at ang sagunan po naman ay nare-relax po ang kanyang katawan. At dagdag pa po ng mga eksperto na kinakailangan po ng pasyente ay lagi pong magbabad ng katawan. Pwede pong samahan ng pasyente doon po sa mga falls o yung pong mga buhay na bukal at hayaan po siyang magbabad doon ng ilang oras. At hindi po siya aalis sa bukal hanggang hindi po nanginginig ang kanyang katawan. Ito po ay malaki po ang natutulong sa pasyente ayon po sa mga eksperto na sa ganun po naman ay mapigilan yung pong kanyang nararamdaman sa katawan o yung pong kanyang walang tigil at pagkaabala ng kanyang isipan sa pamamagitan nga po ng pagbabad sa mga bukal. At ayon pa rin po sa mga eksperto, ang ikaapat po naman na pamaraan para nga po gamutin ang sakit po na nerbiyos ng isang tao at kasama po sa mga halamang gamot na ipuparga nga po sa pasyente, ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay eucalyptus at ito pong tsaang bato. Ang gagawin lang po ng pasyente, ito po ay kanya lang pong ilalaga at pag ito po ay kanyang nailaga, pwede niya po itong inumin ng 2 beses sa loob ng isang araw o umaga at hapon. At narito naman po ang halamang gamot na siya pong ipinapayo po ng mga eksperto na siya pong iinumin ng pasyente ang pinaglagaan nito para nga po gamutin ang kanya pong sakit na nerbiyos. Ito pong halamang gamot na kung tawagin po ay tagiwalay. Ang gagawin lang po ng pasyente, kukuha po siya ng mga dahon po ng tagiwalay at ito po naman ay kanya pong ilalaga. At kapag po ito kanyang nailaga, ito po naman ay pwede po niyang inumin 3 beses sa loob po ng isang araw, umaga, tanghali, hapon, at pwede rin po niya itong inumin sa oras po ng pagkakape. At ayon pa rin po sa mga eksperto, nakatutulong din po para ma-relax po ang kaisipan po ng isa pong pasyente na meron nga pong sakit na nerbiyos at mapapabagal nito ang pintig po ng kanyang puso. Pinapayo lang po ng mga eksperto na medyo po hihilutin ng pasyente yung pong gitna ng kanya pong daliri na palasinsingan at dato o yung gitnang daliri. Ito pinapakahalaga na mamasahe po niya ang pag-itang po ng 2 daliring ito para po makontrol nga po yung pong bilis ng pintig ng puso na nagiging dahilan nga po pagminsan o nagiging bunga kapag po ang isang pasyente ay dinadaanan po ng nerbiyos. At ayon pa rin po sa mga eksperto, inirekomenda po nila na kapag nga po ang isang tao ay may sakit na nerbiyos, ay kinakailangan po na palagi pong kakausapin ang pasyente. Sapagkat yung pong lagi pong pag-usap sa pasyente ay nakakabawas po sa iba't ibang iniisip po ng mga pasyente na kung saan ay lalo pong nagdudulot sa kanila ng pagkabalisa at pagkatakot. Kaya nga po isa po sa kanila po ang nirekomenda ay palagi pong kakausapin ng pasyente at hanggat maaari ay wag po natin silang pababayaan na nag-iisa. At lubos din pong ipinapayo ng mga eksperto na iiwas po ang pasyente sa pag-inom po ng kape sapagkat ang kape nga po ay masama sa mga tao po o mga pasyente na nakararanas po ng nerbiyos sapagkat lalo po ito nakatitrigger sa kanilang pong nervous system upang lalo pong lumala ang nadarama po nilang pagkatakot. Kaya po hanggat maaari pag po ang pasyente ay may nerbiyos ay iwasan po ang pag-inom ng kape. Ganun din po naman ipinapayo rin po ng mga eksperto na iiwas din po sa paninigarilyo sapagkat nakakapekto rin po ang paninigarilyo para po ang mga tao ay lalo pong matrigger ang kanila pong nadaramang pagkatakot. Kaya po umiwas po sa paninigarilyo upang hindi po lalong lumala ang sakit po na nerbiyos. Pero din po naman ipinapayo rin po ng mga eksperto na iiwasan din pong uminom ng mga energy drink sapagkat ito po ay lalo pong nagbibigay sa kanila ng lakas ng kanilang katawan na nagdudulot din po ito na pagkakaroon po nila ng pagkabalisa. Kaya po ito po ang 3 pangunahin na pinapayo po ng mga eksperto na iiwasan po ng mga pasyente na may nerbiyos. Unang-una nga po rito ay ang pag-inom ng kape, ganoon din nga po ay ang paninigarilyo, tsaka po ang pag-inom po ng mga energy drinks. Muli, inyo po sana subscribe ang aking pong YouTube channel and then share and like. Ganyan din po, huwag niyo pong kalilimutan na i-click po ang notification bell para po kayo ma-update sa lahat ko pong i-upload na mga videos. Kaya po sa ating pong lahat, sundin lang po natin ang ipinapayo po ng mga eksperto at sagot ko po ang inyong kalusugan gamit po ang mga herbal at mga natural na paraan. Maraming salamat po.